Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, eto na nga. Si Kobe ng Pinas is naglaro na sa professional basketball dito sa Pilipinas. So, eto, just to be fair, di ba? Huwag tayo puro bash. Panoorin natin yung laro mismo. And tsaka natin tingnan kung ano ba yung mga pwede nating matutunan. So kay Kobe ng Pinas naman, if ever mapanood mo to, don't take it as an attack, okay? Siguro learnings. Kasi, yung mga ganito, ginagawa ko naman talaga yan. Nag-breakdown ako, hindi lang sa'yo, pati sa mga ibang mga players. Para may matutunan yung mga kabataan. Malay mo, di ba, pati ikaw, okay? So, simulan na natin. Panoorin natin to be fair. So, ngayon, pinasok siya rito, 3 minutes 50 seconds ng third quarter. Actually, ang ganda ng pasok sa'yo. Kobe ng Pinas, ang ganda ng pasok sa kanya kasi nagraran ng binyan dito, lamang na sila ng 10. Pero medyo bumababa na yung laro nila, baka napapagod na. So, nag-counter run naman yung Jensen ng 4 points. So, 6 man lamang. So ngayon habang bumababa yung laro ng binyan, tsaka nagpalit ng tao. Ang galing ng coach eh. So binigyan ka ng magandang pagkakataon din to prove yourself na balik ta rin yung nangyayari. Di ba? So eto ngayon, pinasok ka. So ang unang play, sige, ang unang play is inbound play. Bibigyan siya ng flare screen dito actually. So dito, makikita mo yung takbo niya. Dito, dapat dito nagbaback pedal ka na. Hindi yung parang indayap. Yan. Actually kasi, kahit ako, nung una, hirap din ako dyan sa flare screen nung nasa college ako. So, dapat talaga yan. Pagdaan mo sa pick, biglang tatalikod ka, back pedal, para nakikita mo yung papasa sa'yo. Okay? Nakikita mo yung papasa. Tapos, kailan aware ka kung nasa nga sa court. Ganun. Kaya ka mag-flare. Flare screen yung binigay sa kanya. So, yan. Mga basic movements lang yan na makikita mo na, uy, medyo kulang pa. Pero, pwedeng matutunan. Okay? So, yan. Tapos, dito, nagkaroon ng screen dito. Hindi ko alam kung ko-corner ba siya dapat o hindi. Pero nung dumarive dito, kumorner siya. So, ina-assume ko dapat kumorner siya. Pero ang coach may kanya-kanyang rules yan. May mga nagpapa-corner, may mga hindi. Pero feeling ko, dapat nasa corner siya. Yun lang, hindi siya sumagad sa corner. So, hindi siya ganong nakita ng papasahan. Kasi pagka nasa corner, mas makikita kita. Pag nandito ka banda, baka wala ka na sa peripheral vision ko. At kung he-help man yung tao ni Kobe ng Pinas, baka makita siya mapasahan, nakatira na siya. Pero hindi nangyari yun, di ba? Tapos umalis din kagad siya. Buti na foul, okay? So, dalawang free throw yan, mga Lods. After ng dalawang free throw, depensa sila. Ito si Jonah sa baba. Okay? So, ayan, Manu ball. Okay lang naman. Good. Manu ball. Manu ball. Yan, Manu ball pa rin. Walang problema. Pero dito, Lods, nung lumalayo na, yung Manu ball niya rito, medyo nakapaslan. Para sa akin, dapat nagpo-flat ka na. Nakikita mo to, and nakikita kita ron. Hindi ako nakaganon na ganyan. Nakabali yung leg, hindi. Siguro mas maganda kung ganito. Makikita naman kita, makikita ko rin naman yun eh. Okay? Gets? So, ayun naman yung medyo parang, uy, kumbaga, habang gumagalaw yung Manu ball, pag nandito yan, ngayon, habang gumagalaw ka dyan, yung katawan ko gumagalaw din, hindi yung ulo ko lang. So, ganyan yung nangyayari. Tapos, dahil doon, minsan, pwede mong hindi makita yung screen, which is ito na nga yung nangyari. Pero hindi naman ginamit yung screen, kaya no problem. Okay? So, yan. Dito naman, yan. Yung pwesto ni Jonah dyan, hindi ko na gusto yan. Dapat, di ba, ito yung yung tao niya, ito siya. Di ba? Dapat nandito siya. Yan. Para nakikita niya yung tao doon, etong tao, yung tao niya, nakikita niya rin. Di ba? Ang nangyari, nagparallel silang ganito eh. So, hindi siya makapag-render ng tamang help. So, yung mga basic na mga defense yan, actually sila Cardona, kakampi niya. Ang gagaling sa ganyan, lalo Lasallian yun. Kila coach Pumarin. Ito pa si Carlo Lastimosa, akala niyo puro offense lang. Napakagaling din sa ganun, napakatalino. Actually, karamihan ng player diyan napakatalino sa ganyan. So, matututo siya dyan kung tuturuan siya ng mga yon at mabilis siyang matuto. So, hindi ko lang ganun pwesto yung angulo ng depensa niya rito. So, tuloy natin. Ano ba nangyari dito? So, dumrive. Hindi nga siya naka-hit. Si Pingris pa yung bumaba. So, na-foul. So, nag-inbound. Ito yung play ng kalaban. Okay, mintis na rebound. Actually, dito may nakita rin ako nito habang tumatakbo eh. Makikita nyo, tumatakbo sa gilid. Okay? Tumatakbo sa gilid. Yung isa tumatakbo sa kabilang gilid. Si Jonah sa gitna. Wala namang problema dyan. Pero for the meantime lang yan dapat. Pag nakita mong hindi na ipapasa sa'yo, habang tumatakbo rito, kung wala na, dapat di ka nagbagal. Dapat kinat mo yung gitna, nag-corner ka, or ikaw yung pumunta sa may wing side, tapos itong tao dito sa baba, pinapunta mo ng corner. Para nagkaroon kayo ng magandang spacing, okay? So dahil hindi nga nangyari yun, ang ginawa mo, minto ka sa gitna, tsaka ka nag-decide umalis, nagbangga kayo ng big man. Tandaan nyo, ang gitna, okay? Itong gitna na to, takbuhan ng ng big man to. So kung tatakbo kayong tatlo rito, may bola to, ito nag-aabang, ito nag-aabang. Pag wala na nangyari, corner ka na. Or gumanto ka, ito papuntay mo sa corner. Parang dalawa kayo rito, isa rito. Big man sa gitna tatakbo. Either magsisil, tas may trailer.
Ang nangyari dito, dahil di niya alam yung spacing, nagbanggaan sila ni Pingris. But anyway, sige, tuloy pa rin. Di ba? Although medyo nakapag-delay ng offense nila yon. Ngayon, kung makikita nyo rito, yung nasa corner, tumuturo na may pick and roll na. Kasi ang gustong mangyari ni Jonah rito, balik natin. Sabi niya, angat ka daw. Huwag na tayo umangat. Mag-space out ka na lang. Okay? Yan. So, ayan, nag-space out nga sila. Okay, good one. Good trailer. Good trailer screen ni KG Canaleta and Tumira. Okay, very good. So, tuloy natin. Defense naman sila ulit. Ngayon, si Jonah naman ang dumidepensa rito. Dito may nakita na ako rito. Oops, teka lang. Ito, for sure to for sure. Sumisigaw si KG rito. Na open or under. Kasi ang taas niyan eh. Si KG Canaleta pa PBA din niya, matalino rin niya, alam din niya yung gagawin. So nangyari dito, binigyan na screen. Dalawa mali dito. Pwede kang mag-go under or pwede kang mag-over. Kasi tinan mo, ang laki ng space sa ibabaw, di niya dinikitan. Hindi niya dinikitan doon, dapat sana in-over niya. Ito ang madalas na problema ng ng mga hindi ganong malalim ang fundamentals. Pag may screen, sila mismo nagpapatama sa sarili nila. Pwede naman silang umangat at iwasan yung screen. Ba't dito hindi mo iniwasan, di ba? Ba't hindi niya iniwasan? So sa mga kabataan, pwede nyong dikitan nyo may bola at iwasan nyo yung screen. Kasi ang layo ng screen sa bola, oh. Ngayon, siya mismo yung nagpatama. So ngayon, ang ginawa ni Apreco, nag-pop out na lang. Hindi na siya screen pop out, kaya hindi siya moving screen. Okay? Nag-pop out siya. Hindi na siya screen. So hindi na moving screen yun. So ngayon, napunta sa may likod. Ito naman yung another problem, napunta siya sa likod. Temo, nagbabagal na si Ruta, nagawa na ni KG Canaleta yung trabaho niya na stop yung atake. Dapat yan, pinupuntahan mo na sa harapan yan. Kaso hindi niya pinupuntahan sa harapan. Nandun siya sa likod. Yan ang kadalasang problema ng mga hindi ganun kalalim yung fundamentals. Again, kasi dapat yan, pinupuntahan mo sa harapan ulit yan para nakarecover ka na at makabalik si KG sa tao niya. Nagigets nyo? So, anong nangyari dito? Tinan niya. Tinulungan siya ni KG. Nahinto yung atake, dapat binalikan niya. Ang nangyari dito, hindi niya binalikan kagad sa harapan, inatake, kasi nga hindi niya binalikan sa harapan, si KG patuloy ulit yung humel. Buti na lang si KG is very, mataas ang IQ, presence of mind, na-block pa niya. Okay? So, nakuha ulit nila. Ayan. Although, nakashoot ng Jensen dito kasi si KG bumababa na. Baka, siguro inisip niya, kailangan niya i-cover si John na ron. And also, si Apreco kasi known yan sa scouting report na pinapatira talaga. Sorry Apreco yun naman talaga, di ba? Pinapatira ka talaga, kaya ka natatawa ka dyan. So ito, binababa ni Jonah yung bola, okay? Wala namang problema. Kaso wala lang threat. Alam na hindi titira. Tapos pinatay niya pa yung bola kaagad. Dapat din niya muna pinatay yung bola, di ba? So talagang alam na, wala tong threat. Ganun yung nangyari sa kanya. Wala nang problema doon. First game jitter, sige. So, screen. Again, tinan mo yung pag-corner ni Jonah, kulang. Dapat corner ka talaga para magkaroon ng space to operate eh. So dito pa lang, malayo pa lang, parang na-andap na sila sa angulo kasi ang lapit ng help eh. Tapos wala silang available pa sa corner, di ba? Kasi hindi mo sinasagad yung pag-corner dyan. So, hindi naman sobrang pilosopong corner na tatama ka na sa board Pero alam natin na kulang pa yan. Okay? So, small details actually. Yan ang mga madalas nang pinupunan ng mga magagaling na coach na nakikita ko. Lalo sila Coach Tim Con. Pag sinabing corner ka talaga. Halos parallel ka dun sa may board. Tas dun sa ring. Ganun. Okay? So, ayan. So, nadepensahan sila dyan. Tumatakbo. Okay? So, ayan. So, ito bumababa. Ito, again, bumababa. Pansinin nyo, si Jonah, ayaw niya mag-space out. Tingnan niyo nasa baba. Space out talaga. Si Jonah ayaw niya mag-space out. Diba? Kinukuha niya yung lane ng mga big man sa gitna. Dapat hindi. Dapat ayamong si tumakbo roon. Dapat nag-space out ka. Pagkuha mo ng bola, pinaposte mo si Kuya Pingris mo. Ang nangyari, yung pwesto ng big man ikaw kumuha. So, huminto si Pingris, huminto rin si KG tuloy. Pwesto ng big man yan kinukuha mo sa early offense. O, ano ba ang negative ng pagkapangit ng spacing? Isang tao lang kaya kayong bantayan, kahit dalawa kayo. So dito, nababantayan ka ni Apreco, at si Apreco, kaya rin bantayan si Kuya Pingris mo. So pinasa sa'yo. So yan, actually, ang hirap ng tira na ginawa mo na yan. Diba? Okay? So, ang talagang better talaga dito, dapat dito pala, nag-space out ka, sinigawan mo si Kuya Pingris mo na, Kuya, pin down, o kaya, seal, early seal, diba? So ngayon, pag sinil niya ngayon si Apreco, may tira ka.
Pero pag si Apreco lumabas sa'yo, may pasa ka kay Kuya Ping kasi 2-on-1 situation. Pero itong 2-on-1 situation na to, dahil sa ginawa mong masamang spacing na to, nabantayan ko yung dalawa ni Apreco. So mga kabataan learnings to hindi to bash. And also, so sa kanya rin. And dahil nag-pro siya, kasama siya sa pwedeng i-breakdown natin, di ba? Okay, so tuloy natin. So bumaba dito, yan, dumipensa. Again, tinan mo, nasa likod ka. Okay? Again, dapat yan, dito pa lang, nilapitan mo na. Nilapitan mo na kagad yan. Nilapitan mo na, total may help naman sa'yo para mas mataas yung help. Ang nangyari dito, patang lalim mo. Diba? Yan. Tingnan mo may space dito. Yan. So ngayon, ang ginawa sa'yo, dahil alam naman na hindi ka lumalapit sa harapan, kinage ka niya, tapos nag-foul bait na lang sa'yo. Yan, foul. Ganun yung nangyari. So, may dalawang free throw. May isa pang chance dito actually. Actually dito may maganda nagawa si Jonah rito na tama eh. So nasa corner si Jonah rito, nag-screen, nag-roll si Gimpayan. Another screen, nag-roll si si Pingris. So yung tao ni Jonah humingi siya ng bola. Ito nga lang, the way ka humingi ng bola, nakataas yung dalawang kamay. Dapat yan, ganito ang hingi ng bola para ready to shoot. Tapos medyo nakabend na yung knees. Knowing Mark Pingris, PBA, magaling pumasa ng outlet bigla yan, nandito yung kamay mo, so dyan niya ipapasa. So nangyari, pagpasa sa taas, tinama, pagpasa sa taas, tsaka ka palang magbe-bend, di ba? Pero kung, di ba? Pero kung binigay na sa'yo yan ng naka-ready ka, baka naitira mo na yan, di ba? Actually, pwede mo na rin naman itira dyan eh. Kaso siguro nagalangan ka pa. So, ayan. Ito yung madalas na, na sa team namin, pag meron kaming ganitong play, ayaw ko yung humingi ng bolang ganun. Ganto, ganyan palagi, na ready to shoot. Tapos medyo nakabend na yung knees. Ngayon, pag masama yung pasa, yung pumasa ang sabihan natin. Pero knowing Pingris, pag nakita niya nakaganon ka, doon niya ipapasa yan. Pagtanggap mo, tira. So, simple things, small details, pero ang laki ng tulong, ang laki ng difference, diba? So, yun. So, again, hanggang dito lang to actually. After yata nito, meron pa rito, meron pa. So, ito, again, yung spacing, siguro dapat mas lumapit ka ng konti sa 3-point line ng konti, hindi ka nilalapitan para magkaroon ka ng threat. Ang nangyayari kasi yung tao mo, humihelp kila Gimpayan eh. Yan, dito walang threat. So, pasa lang sa ibabaw. Wala nang problema. Yan, dito lumalayo ka masyado. Ito. Isa pa. Hindi ko alam kung dapat nasa corner ka or itong si Pido, pinapunta mo ng corner, ikaw yung nasa wing. Kasi tingnan mo, magpipick and roll yung bantay mo, yung teammate mo, hirap na hirap sa spacing. At yung tao mo, tumatao patuloy dun sa may hawak ng bola. Di ba? Again, masama na naman yung spacing. Yung tao mo, binabantayan yung may bola at binabantayan ka din. Yan, kumbaga nakakasikip ka ng offense. Okay, so, yan. Siguro enough na to, masyadong mahaba na to eh. Ano pa nangyari dito? Yan, nasa taas ka na naman. So, nangyayari, yung tao mo bumababa, tumutulong dun sa may ball action. Kung nasa 3-point line ka, baka napasahan ka at sumut ka, babantayan ka na nila. Hindi na makakahelp yung mga yung mga tao mo sa kakampi mo. 'Di ba? So nangyayari, walang threat, tapos nagiging liability pa kasi yung tao mo nagkakaroon ng opportunity para humilp sa iba. Okay? Ganun yung nangyayari. So, hopefully, etong konting etong konting breakdown na to sa unang laro ni Kobe ng Pinas is makatulong sa mga kabataan na gustong abutin yung pangarap. Ngayon, si Jonah naabot na yung pangarap niya, nandyan na siya. Itong mga small details na to, sana matutunan niya. Again, kung mapanood mo to, Kobe ng Pinas, don't take it as an attack. Take it siguro as learnings na lang din siguro. Okay? So, yun lang mga lods. Okay, thank you.